may we request Commissioner Maria Norina S. Tangaro Casingal to read the proclamation certificate of Senator-elect Francis Pancratius Nepomuceno Pangilinan. We, the Chairman and Commissioners of the Commission on Elections, sitting en banc as the National Board of Canvassers of the May 12, 2025 national and local elections, do hereby proclaim Francis Pancratius Nepomuceno Pangilinan as Senator-elect to serve for a term of 6 years ending on June 30, 2031 in accordance with Section 4, Article 6 of the Constitution of the Republic of the Philippines, given this 17th day of May 2025 in the city of Manila, Philippines. Signed, Chairman George Erwin M. Garcia, Commissioners Amy P. Ferolino, Ray E. Bulay, Ernesto Ferdinand P. Maceda Jr., Nelson J. Celis, Maria Norina S. Tangaro Casingal, Noli R. Pipo, attested by Teopisto E. Elnas Jr., Executive Director. Message na. Now, ladies and gentlemen, may we request the representative of Senator Pangilinan for a short message. Magandang hapon po. Ako po si Maricel Pangilinan Arenas. Ako po ang panganay. Si Kiko po at si Shawi, pangkasalukuyan pong nag-attend ng graduation po ng kanilang pangalawang anak po, si Kaki, at nasa Amerika po ang pamilya. Ang kasama ko po ngayon, yung Tres Marias na ate ni Kiko. Siyam po kami magkapatid. Ako po yung una. So in behalf po of Kiko, maraming salamat po. Pahayag ng pasasalamat mula sa aking kapatid na si Senador Francis Kiko Pangilinan. With deep humility and immense gratitude, I accept the mandate given to me by the Filipino people. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos sa biyaya ng tagumpay na ito. Sa Kanya ang lahat ng kapurihan. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo, malawakang gutom, at lalong lumalalim na pagkakawatak-watak, pinili ninyo ang landas ng malasakit, pagkakaisa, at konkretong pagkilos. Walang puwersang politikal na hihigit pa sa taong bayan na tumataya, kumikilos at naninindigan tungo sa isang layunin, at napatunayan natin muli ito sa ating tagumpay. Sa awa ng Diyos at sa lakas ng taong bayan, yung imposible naging posible. Ang tagumpay na ito ay hindi tagumpay ng isang tao lamang. Ito ay panawagan para maglingkod ng mas matapang, mas taus-puso, at mas bukas ang pandinig. Para sa bawat magsasaka at mangingisda, bawat manggagawa, bawat solo parent, bawat inang nagtitipid, at yung isisubo na lang niya, ibibigay niya sa kanyang mga anak. Bawat ama o inang nahihiwalay sa kanilang mga anak, mapaaral lang sila, mapaangat lang ang kanilang buhay. Para sa inyong lahat, ang tagumpay na ito, laban natin ito, tayong lahat, sama-sama. Panahon na para kilalanin at suportahan ng lubos ang Mindanao, hindi lang bilang food basket ng bansa, kundi bilang mahalagang susi sa ating tagumpay laban sa kagutuman at kahirapan.
Ang pagkain ay dapat abot kaya ng lahat. Ang dignidad ay hindi dapat ipinagmamakaawa. Ang hustisya ay dapat para sa lahat. At ang tunay na pagkakaisa ay nagsisimula sa pakikinig sa isa't isa. Walang kulay ang gutom, walang kulay ang solusyon, walang hinihintay ang awa. Bumabalik ako sa Senado, hindi lang dala ang mga pangako, kundi ang layunin. Magtrabaho, maglingkod, at manindigan para sa bawat Pilipinong nangangarap na mas maayos at masaganang bukas. Maraming salamat pong lahat sa tiwala. Panahon na po para tayong lahat kumilos para sa pagkain, para sa pagkakaisa, para sa pangarap ng bawat Pilipino. Taos-pusong pasasalamat po sa inyong lahat. Thank you very much. May we request Commissioner Amy P. Ferolino to read the proclamation certificate of Senator-elect Erwin Teshiba Tulfo. We, the Chairman and Commissioners of the Commission on Elections, Sitting and Bank as the National Board of Canvassers of the May 12, 2025 national and local elections, do hereby proclaim Erwin Teshiba Tulfo as Senator-elect to serve for a term of 6 years, ending on June 30, 2031, in accordance with Section 4, Article 6 of the Constitution of the Republic of the Philippines, given the 17th day of May 2025 in the city of Manila, Philippines. Signed, George Erwin M. Garcia, Chairman, Amy P. Ferolino, Ray E. Bulay, Ernesto Ferdinand P. Maceda Jr., Nelson J. Celis, Maria Norina S. Tangaro Kasingal, Noli R. Pipo, Commissioners, attested by Chufisto E. Elnas Jr., Executive Director. May we request the family and friends of Senator Tulfo to come up the stage for a photo opportunity. And may we request Senator Tulfo to give us a short message. Sa ating pong mga kagalang-galang na chairman at commissioners ng COMELEC, palakpakan po natin at 10 ng kanilang mga staff sa Commission on Election. Palakpakan po natin dahil po sa isang
malinis at mabilis na halalan. Salamat po. Salamat din po sa alyansa, sa pamumuno po ng Pangulong Marcos at ang aming pong campaign manager na si Ginoong Toby Chanco, and of course sa aking mga kasamahan. Ladies and gentlemen, fellow Filipinos, good afternoon. Thank you for believing in me. Thank you for choosing me as one of your representatives in the upper chamber this past election. It is the highest honor to serve you as a senator of the Republic of the Philippines. Today I stand before you not only as an elected public servant, but as a fellow Filipino who shares your hopes, your struggles, and dreams for a better future. In these trying times of economic hardships, social divisions, and heightened political differences, there is but one powerful force that can carry us forward, and that is national unity. Unity is not just a concept we talk about during elections. It is the foundation of a strong and resilient nation. It is what binds the rich and the poor, the young and the old, the people from Luzon, Visayas, and Mindanao. It is what enables progress, justice, and peace. Our diversity in culture, in beliefs, in language, it's not a weakness. It is our strength. But unity does not mean uniformity. It means finding common ground, listening to each other with respect, and working together despite our differences, with one common goal: to move forward together as one nation. If we fail to unite now, we may not be able to achieve what our leaders from the past to the present have been working on to uplift the life of every Filipino citizen. As your newly elected senator, I commit to being a bridge, not a barrier. I will work with leaders from all parties, listen to voices to all sectors or from all sectors, and prioritize laws and programs that will unite rather than further divide this nation. Thus, I ask my fellow senators, let us set aside our political differences for the sake of our nation and our people, and let us work together to resolve the problems before us. We are not enemies. We are Filipinos, no matter our political colors or beliefs. Let us move forward together. Let us rise above politics, above personal and political interests, and above hatred. Let us build a country where every Filipino feels seen, heard, and valued. United, there is nothing we cannot do. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay tayong lahat. Thank you very much, Senator Tulfo. May we request Commissioner Ray E. Bulay to read the proclamation certificate of Senator-elect Ronald Marapon de la Rosa. We,
the chairperson, the commissioners of the Commission on Elections, sitting en banc as the National Board of Canvassers of the May 12, 2025 national and local elections, do hereby proclaim Ronald Marapon de la Rosa as Senator-elect to serve for a term of 6 years, ending on June 30, 2031, in accordance with Section 4, Article 6 of the Constitution of the Republic of the Philippines, given the 17th day of May 2025 in the city of Manila, Philippines. Signed, Chairman George Erwin Garcia. Signed, Commissioner Amy P. Ferolino. Signed, Commissioner Ernesto Ferdinand P. Maceda Jr. Signed, Commissioner Nelson J. Celis. Signed, Commissioner Maria Norina Tangaro Kasingal, Commissioner. Signed, Noli R. Pipo, Commissioner. Signed, yours truly, Perdóname, I will read this twice. Attested by the Honorable Executive Director of the Commission on Elections, Chopisto E. Elnas Jr. Attested by Chopisto E. Elnas Jr., Executive Director. May we request the family and friends of Senator De La Rosa to come up the stage for a photo opportunity. And may we request Senator De La Rosa to give us a short message. Ladies and gentlemen, good afternoon. First of all, I would like to congratulate the COMELEC for a job well done. A very successful 2025 midterm elections. Pakiusap ko lang, Chairman George, na sana hindi na maulit yung natulog ako ng alauna ng gabi. 20 million na yung boto ko. Paggising ko sa umaga, naging 16 million. Sabi ko, ninakawan at ako ng 4 million votes Pero you explained it properly, you explained it professionally, so maraming salamat for the clarification. I would also like to congratulate my Duterte PDP party mates for fighting a good fight. Marami akong natutunan sa inyo. Philip Salvador, Jimmy Bundok, JB Hinlo, Raul Lambino, Vic Rodriguez, Doc Marites Mata, and Pastor Apollo Kibuloy. Natutunan ko sa inyo na pwede pala tayong mahalin ng taong bayan kahit wala tayong daladalang ayuda. Thank you for giving me that lesson.
And also, I would like to congratulate my guerrilla warfare campaign team na sama-sama ko palagi kahit saan ako nakakarating, kahit na anong weather, andyan sila, hindi ako iniwan. Maraming salamat sa inyo. I would also like to thank yung more than 20.7 million Filipinos na patuloy naniniwala at sumusuporta sa akin. Alam ko po, yung botong binigay nyo sa akin, yun po ay protest vote sa kinahinatnan ng ating dating Pangulong Duterte. Kaya nasaan ka man ngayon, President Duterte, sir, I dedicate this victory to you. Maraming salamat po. At kay Vice President BP Sara, maraming salamat sa iyong patuloy na encouragement and motivation na binibigay sa amin. Thank you for the inspiration. At sa lahat ng Pilipino, ako po'y magsasabi na hindi ko po kayo bibiguin. Itaga nyo sa bato. Maraming salamat. Thank you very much, Senator De La Rosa. Now, may we request Commissioner Ernesto Ferdinand P. Maceda Jr. to read the proclamation certificate of Senator-elect Paulo Benigno Aguirre Aquino IV. We, the Chairman and Commissioners of the Commission on Elections, sitting en banc as the National Board of Canvassers of the May 12, 2025 national and local elections, do hereby proclaim Paulo Benigno Aguirre Aquino IV as Senator-elect to serve for a term of 6 years, ending on June 30, 2031, in accordance with Section 4, Article 6 of the Constitution of the Republic of the Philippines, given this 17th day of May 2025 in the city of Manila, Philippines. Signed, George Erwin M. Garcia, Chairman. Signed, Amy P. Ferolino, Ray E. Bulay, Ernesto Ferdinand P. Maceda Jr., Nelson J. Celis, Maria Norina S. Tangaro Casingal, and Noli R. Pipo, Commissioners. Attested by Teopisto E. Elnas Jr., Executive Director. Now, may we request the family and friends of Senator Aquino to come up to stage for a photo opportunity. And may we request Senator Aquino to give us a short message. Magandang hapon po sa ating lahat. Let me begin by thanking, of course, the Lord Almighty. Ito pong pagtakbo po natin
ay isang pagtakbo ng tiwala sa Diyos at sa taong bayan. Unang-una po sa lahat. Pangalawa, nais ko pong pasalamatan ng aking magulang, si Paul at si Melanie na nandito. Marahil po alam ninyo na kahit po 80 na po sila, nangangampanya pa rin para po sa kanilang pinakabatang anak. Nais ko rin pong pasalamatan ng aking asawa, si Timmy, na marami pong naibigay sa kampanyang ito. Lahat na pwedeng ibigay, naibigay po niya. At syempre yung dalawa ko pong girls, si Rory at si Coco. Nais ko rin pong pasalamatan ng ating Commission on Elections headed by Chairman George Garcia at lahat ng kasama po sa COMELEC. Maraming salamat po. Thank you very much po. Alam niyo po, sa 90-day campaign na ito, marami po talagang makikilala. Marami pong mamimit. Marami pong mga makakausap, mga kababayan po natin. Magsasaka, mangingisda, estudyante, call center worker, napakarami po. At yung paulit-ulit po nilang hinihingi sa mga lingkod bayan, sa mga tao po na nais nilang makita sa Senado, ay isang Senado na magbibigay lunas, magbibigay tulong, magbibigay solusyon sa mga problemang dinaranas ng ating mga kababayan. At ako po, ang hangarin ko, ang pangarap ko, ang wish ko po para sa Senadong ito, sana po lahat kami magsama-sama para tulungan ang taong bayan, para bigyang lunas ang mga problema na dinaranas ng ating mga kapwa Pilipino. Alam niyo po, ito pong pagtakbong ito ay kakaiba talaga. No? Nagsimula po tayo napakalayo. Sa totoo lang po, wala po tayo sa top 12. In fact, wala nga po tayo sa top 20. Nung una po tayo nagsabi na tatakbo po tayo. Pero dahil po sa sipag at tiyaga, hindi po ng inyong lingkod, kung hindi ng napakaraming volunteers, napakaraming kabataan na nagsuporta, lumabas, nagsalita, nag-post, nag-house to house, kaya po tayo umabot po dito. At sa kabataang Pilipino, lubos-lubos po ang pasasalamat natin. Maraming salamat. Ang binigay niyo pong mandato, hindi po sasayangin. Ang binigay niyo pong mandato, iingatan po natin at sisiguraduhin po natin na ang mga reforma sa edukasyon, pagkakaroon ng trabaho at pag-angat ng ating kapwa Pilipino, ng pamilyang Pilipino, yan po yung aaraw-arawin po natin. Ito pong kampanyang ito, there was one time may nagtanong po sa atin na reporter, tinanong po niya, Senator Bam, anong mensahe mo sa mga magulang na nakikinig? Ang sabi ko po, at ito po yung aking simpleng pangako, araw-araw na tayo po'y nasa Senado, araw-araw na tayo po'y nandoon, kasama po ng mga kasama ko po dito, araw-araw po naming iisipin, araw-araw pong nasa puso, araw-araw po kaming magtatrabaho para sa kapakanan ng inyong mga anak. Kung paano po sila magtatapos, kung paano po sila magkakatrabaho, kung paano po aangat ang buhay ng kabataang Pilipino at aangat ang buhay ng bawat Pilipino. Yan po yung simpleng pangako ni Senator Bam Aquino at kasama po ng mga kasama ko, araw-araw po kaming magtatrabaho para po sa inyo. Maraming salamat po muli. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang kabataang Pilipino. Maraming salamat po. Thank you very much, Senator Aquino. May we request Commissioner Amy P. Ferolino to read the proclamation certificate of Senator-elect Christopher Lawrence Tesoro Go. We, the chairman and commissioners of the Commission on Elections, sitting en banc as the National Board of Canvassers of the May 12, 2025 national and local elections, do hereby proclaim Christopher Lawrence Tesoro Go as Senator-elect to serve for a term of 6 years, ending on June 30, 2031, in accordance with Section 4, Article 6 of the Constitution of the Republic of the Philippines, given this 17th day of May 2025 in the city of Manila, Philippines. Signed, George Erwin M. Garcia, Chairman, Amy P. Ferolino, Ray E. Bulay,
Ernesto Ferdinand P. Maceda Jr., Nelson J. Celis, Maria Norina S. Tangaro Kasingal, Noli R. Pipo, Commissioners. Attested by Chupisto A. Elnas Jr., Executive Director. May we request the family and friends of Senator Go to come up the stage for a photo opportunity. And may we request Senator Go for a short message. Magandang araw po sa ating lahat, mga minamahal kong kababayang Pilipino. Maayong adlaw, assalamualaikum. Nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos, kay Allah, sa buhay na ibinigay, sa mga gabay at sa pagkakataong ito na manilbihan muli sa kapwa ko Pilipino. Truly, God is good, God is fair, pinagpapala po ang nagpapakumbaba. Taus-puso din ang aking pasasalamat sa buong sambayan ng Pilipino, mula Batanes, mula Apari, hanggang Hulo, hanggang Tawi-Tawi. Maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta sa akin na isang probinsyano, isang Batanggenyong Bisaya na tubong Mindanao sa pagkakataong makapagserbisyo muli sa inyo. Hindi ko po sasayangin ang tiwalang ibinigay ninyo. Patuloy po akong magseserbisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya dahil bisyo ko po ang magserbisyo sa kapwa ko Pilipino. Hindi rin matutumbasan ang aking pasasalamat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na naging mentor at inspirasyon ko sa pagseserbisyo sa loob ng mahigit 2 dekada. Huwag nating kalimutan ang kanyang mga sakripisyo para sa sambayanang Pilipino. Katulad ng pagsigurong ligtas na nakakalakad sa pag-uwi ang ating mga anak na hindi nababastos at hindi nasasaktan. Tinatandaan ko palagi ang sinasabi niya noon sa akin, just do what is right. Gawin lang ang tama at hindi ka magkakamali. Unahin ang interes ng bayan, unahin po ang interes ng bawat Pilipino. Maraming salamat din po sa ating Vice President Sara Duterte sa pag-endurso sa aming mga Duterten senatorial candidates. Salamat sa mga staff. Salamat rin po sa mga kapwa ko kandidato, Ipe Salvador. Lubos rin po ang aking pasasalamat sa mga bumubuo ng COMELEC sa pamumuno ni Chairman George Garcia at sa ating mga ginagalang na commissioners, sa bawat empleyado ng COMELEC at lalo na sa mga guro na nagsakripisyo, yung iba po tinawid ang 7 oras para siguraduing maayos at matagumpay ang ating eleksyon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much, Senator Go. Hindi pa ako tapos. Sorry po. Nagpasalamat lang po ako sa inyo. Sorry po. And for my second term, with all sincerity, I will continue to push for pro-poor programs and laws, especially on health. Health is wealth. We must work together to bring quality medical services closer to our people, particularly the poor and indigent patients. Ang kalusugan ay katumbas ng buhay ng bawat Pilipino. With the help of my fellow legislators,
we will also continue to help our future generations. The youth whose voices we heard last elections and who hold the promise of a brighter future for our country. Hence, we need to invest more in education, like expanding further the law promoting the universal access to tertiary education signed by former President Duterte, so that students will be able to choose more programs and avail of free education. As an advocate of sports, we should also further advance sports development in the country, especially in the grassroots, so that aspiring young athletes can be given the opportunity to improve their skills and hopefully, eventually, produce more Olympic medalists who will bring honor to our country. That is why I keep encouraging fellow Filipinos, especially the youth, to get into sports, stay away from drugs, to keep us healthy and fit. We will also push for legislations that, if enacted, will provide more opportunities in terms of job creation and livelihood support. Together, we must pursue and strengthen food security in order to ensure that there is food on the table of our people. Importante po sa akin ang laman ng tiyan ng mga kababayan natin, lalong-lalo na po yung mga mahirap. We must continue our fight against criminality, illegal drugs, and corruption for a more peaceful and orderly society. Mahalaga pong nakakalakad sa gabi ang ating mga kababayan na walang takot. Hindi po ako politiko na mangangako. Gagawin ko lang po ang aking trabaho para sa Pilipino. The measure of the success of a society is the way it treats and takes care of its own people. As such, starting today, let us now buckle down to work. Magtrabaho na po tayo. Hindi ko po matiis na nakaupo lamang sa opisina habang marami sa ating mga kababayan ang patuloy na naghihirap. Hindi lang naman legislation ang trabaho ng isang senador. Kasama din dito ang mandato, ang oversight para masigurong tama ang ginagawa ng mga ahensya ng gobyerno, representation para makinig sa inyong mga hinaing at maging boses nyo sa Senado, constituency, kayo yon bilang aming pinagsisilbihan. With all humility, I wish to be remembered not just as a senator, but as a public servant who puts first the welfare of our people at all times, particularly the poor and the less fortunate in life. Patuloy po ako magseserbisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya. Sipag, pagmamalasakit at more serbisyo po ang pwede kong ialay sa ating mga kababayang Pilipino. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa, ay gawin na po natin ngayon dahil hindi na tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magseserbisyo sa inyo lahat. Dahil ako po'y naniniwala na ang serbisyo po sa tao ay serbisyo po yan sa Diyos. Maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang mga Pilipino. Thank you, and my apologies, Senator Bongo. Now, may we request our senators to come up on stage to have a photo opportunity with the members of the Commission and Bank. Ladies and gentlemen, we present to you the newly elected senators of the 20th Congress of the Republic of the Philippines.